Tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang araw na ito ay kanyang ibinukod at binanal upang tayong mga binanal ng Diyos ay magkasama-sama sapagkat ito ang siyang inutos sa atin ng Panginoon na kanyang mga anak ay magkasama-sama. At ito ay upang lalo nating maunawaan at madama ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon pong umaga ay nais ko pong buksan natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa Isaiah 46 at nais ko pong basahin ang buong kapitulo sapagkat ang ating pong mensahe o ating paksa at tema ay ang di nagbabagong kapangyarihan ng Diyos para sa kanyang mga hinirang. God's immutable sovereignty for His elect. Isaiah Kapitulo 46. Ganito ang siyang isinasaad. Si Bel na nagpapatira, si Nero na yumuyukod, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pasan ng mga baka at mga hayop. Ang mga bagay na ito na inyong daladala ay mabigat na pasan sa pagod. Kaya't sila'y yumuyukot, sila'y nagpapatirapang magkakasama, hindi nila mailigtas ang pasan, kundi sila may tutungo sa pagkabihag. Inyong dinggin ako o sambahayan ni ako, at lahat ng nalabi sa sambahayan ni Israel, na kinanong ko mula sa inyong pagsilang, at dinala mula sa sinapupunan. At hanggang sa katandaan mo ay ako siya. Hanggang sa magkauban ay dadalhin kita. Ginawa kita at aking dadalhin ka. Aking dadalhin at ililigtas ka. Kanino ninyo ako itutulad at iyahambing ako upang kami ay maging magkatulad. Sila'y dumudukot ng maraming ginto sa supot at nagtitimbang ng pilak sa timbangan, na nagsisiupa ng panday ginto at kanyang ginagawang Diyos. Oo, sila'y nagpapatirapa at nagsisamba. Ipinapasa nila sa inyo sa balikat, dinadala nila iyon. Inilalagay nila iyon sa kanyang lugar at yun ay nakatayo roon. Mula sa kanyang dako ay hindi siya makakilos o may dadaing sa kanya kay may hindi siya makakasagot o makapagliligtas man sa kanya sa kanyang kabagabaghan. Inyong alalahanin ito at maging tiyak. Isaisip nyo uli, kayong mga masuwayin. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. At mula ng mga unang panahon na mga bagay na hindi pa nangyayari. At nagsasabi, ang layunin ko ay maitatag at gagawin ko lahat ng aking kaligayahan, na tumatawag ng ibong mandarakit mula sa silangan, ng taong gumagawa ng aking layunin mula sa malayong lupain. Oo, aking sinabi, oo, aking kapangyarihin, aking pinanukala,
aking itong gagawin. Makinig kayo sa akin, kayong matitigas ang puso, kayo na malayo sa katwiran. Aking ilalapit ang aking katwiran, hindi ito malayo, at ang inyong pagliligtas ay hindi magtatagal, at aking ilalagay ang kaligtasan sa Siyon para sa Israel na aking kalwalatian. Ang atin pong magiging teksto ay nasa talatang 9 hanggang 11. Sabi po dito, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula sa mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa mangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan, na tumatawag ng ibong mandaragit upang mula sa silangan, at ng tao gumagawa ng aking layunin mula sa malayong lupain. Oo, aking sinabi, oo, aking papangyarihin, aking panukala, at aking itong gagawin. Mga minamahal, tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon, sapagkat kahit sa lumang tipan ay nagpapahayag na ang Diyos na siyang lumikha ng langit at ng lupa ay patuloy na nagsasaad na siya ay hindi nagbabago ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang pagkiliw sa kanyang bayan, at gayon din hindi natatapos ang kanyang kahabagan. Sapagkat nasumpungan natin dito ng bansang Israel ay naging alipin ng ibang bansa. Sila ay naglilingkod, at yung mga bansang iyon ay masasama. Sapagkat ang mga bansang ito ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At ang makikita natin dito sa pambungad sa Kapitulo 45 ay sila ay sumasamba at yumuyupod sa mga Diyos-Diyosan, sa mga santo na tinutukoy dito. At hindi lamang yun, ang sabi dito ay pasan-pasan nila ang mga Diyos-Diyosan noon. Walang iniwan sa ating kapanahunan, na marami ang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, pasan-pasan nila. Ngunit dito tinutukoy na sa kanilang pagyuko at paglilingkod sa kanila ay hindi sila maililigtas, sapagkat ang kanilang mga ginagawa ay hindi nadidinig, at ang kanilang kalagayan ay aba, sapagkat ang mga yun ay hindi nakakakilos, hindi nakapagsasalita, hindi nakakagawa. O kaya nga ito ang ating masusumpungan. Kaya ang panawagan ng Panginoon ay ang sambahayan ni Jacob, tulad na sinasabi sa talatang 3. Inyong dinggin ako, o sambahayan ni Jacob, at lahat ng nalabi sa sambahayan ni Israel, na kinalong ko mula sa inyong pagsilang. So, pinakikita dito sa atin ng Panginoon, in every generation ay ang kanyang bayan ay ipinapanganak. At kinakalong niya sa kanilang pagsilang at dinadala mula sa sinapupunan. At ang kagandahan nito ay ang Diyos ang nagpasimula, at siya rin ang magwawakas na kung paano tayo ay isinilang
At ang bayan niya ay isinilang at dinadala sa sinapupunan, maging sa pagsilang hanggang sa pagtanda. Tingnan niyo po talatang 4. At hanggang sa katandaan mo ay ako siya. Tayo nagbabago. Tayo'y tumatanda. At nakikita natin sa mga paligid, ang buhay na dati-dati sila'y mga sanggol, na sila'y naging nagbinata, nagdalaga, nagkaroon ng pamilya, o yun ang nilalayo ng Panginoon, nagkaroon ng mga apo, at tumatanda. Kaya mula sa sinapupunan, hanggang sa pagsilang, hanggang sa katandaan, tayo bilang mga mananampalataya ay kanyang kalong at dinadala. Kaya nga sabi sa talatang 4, at hanggang sa magkauban. Alam niyo yung uban, yung pumuputi na ang buhok. Sabagay, sabi ng alam natin, hindi masama ang magkaroon ng maputing buhok, kundi ito'y pagpapahayag ng kalwalatian ng bawat isa. Pero dito tinutukoy na kahit na tumanda at magkauban, sabi niya, dadalhin kita. Hindi nagbabago ang pagiging soberano ng Diyos pagdating sa kanyang mga hinirang. Makapangyarihan sapagkat mula sa sinapupunan hanggang sa pagsilang, ang sabi sa talatang 3, tayo'y kanyang kinalong. Ang Diyos ay Espiritu. At ang mga mananampalataya ay Espiritu na ipinanganak sa itaas. Nandoon ang awa at habag ng Panginoon at ang kanyang pag-ibig sa atin. Kasi kung minsan, ang akala na maraming tao, pag ikaw ay marunong maglimos, pupunta ka sa langit. Pag ikaw ay maging mabait, pupunta ka sa langit. Pag tinanggap mo si Kristo, pupunta ka sa langit. Yung doktrinang yun ay mali. Kung ikaw ay maging religyoso, pupunta ka doon sa langit. Hindi yun ang batayan ng pagpunta sa langit. Kundi ang batayan ay kung papaano na tayo ay ipinanganak ng Diyos sa Espiritu. At yun ang nililiwanag. Kaya ang mga mananampalataya ay nasa Espiritu. They are spirit na pinagkalooban ng katawan. Kasi kung ating titingnan ang lumang tipan, ang lahi ni Jacob ay umaayon sa kanyang sambahayan. Diba si Jacob ay anak ni Isaac at meron siyang kapatid na Esau. Pero ano ang sabi ng Panginoon sa kanila? Kinamumuhian ko si Esau, iniibig ko si Jacob. At lahat ng mga sambahayan ni Jacob ay iniibig ng Panginoon. Kung kaya nga't kahit na dito, na napakalayo na ng panahon, ay binabanggit din niya ang sambahayan ni Jacob. Na ang ibig sabihin, maging sa ating kapanahunan, na kahit na tayo ay hindi sambahayan ni Jacob,
Pero, pagtingin natin sa spiritual na bagay, ang lahat ng mga ipinanganak ng Diyos doon sa langit ay sambahayan ni Jacob. Sila ang mga spiritual Israel. Sa ngayon, mayroong bayan ng Israel doon sa Middle East. Pero ang pakikitungo ng Panginoon sa lumang tipan ay ayon sa nation of Israel. Pero ngayon, hindi na nation ang dealing ng Panginoon sa Israel, kundi sa spiritual Israel. Doon sa mga ipinanganak sa kanyang kaharian. Kasi ang sabi ng Panginoon, ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. At sabi sa Roma, ang sino mang may Espiritu ni Kristo sa kanyang puso, siya ay pag-aari. Ngunit yung walang Espiritu ni Kristo, sila ay hindi pag-aari ni Kristo. So ang mga sumampalataya sa Panginoon sa Kristo ay mayroong Espiritu. Sila ay nasa Espiritu. At yan ang dahilan kung bakit ang Espiritu ng ating Panginoon sa Kristo ay ipinagkaloob sa mga mananampalataya. Sila'y nananahan, sila'y naroroon, at sumasa atin magpakialaman. At yun ang tinutukoy dito na ang Panginoon ay hindi nagbabago. Tunay na ang DIM ay hindi nagbabago. Natutunan ito natin sa buhay ni Moises. Na nang tanungin ni Moises ang Panginoon dahil sa isinsugo siya doon sa Ehipto, ang sabi niya, Panginoon, anong pangalan ang ibibigay ko sa kanila? Ang sabi ng Panginoon, I am that I am. Nang ibig sabihin, siya ay makapangyarihan. Siya ay soberano. Siya ang lumikha ng langit at ng lupa. Siya ang lumalang sa atin. Hindi siya nagbabago at walang pagbabago sa Kanya. Ang Kanyang pag-ibig sa atin hindi nagbabago. At walang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Gayun din ang kanyang kahabagan. Napakayaman ng awa at kahabagan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay puspos ng biyaya. Mayaman sa biyaya. O kaya nga dito ay sinasabi niya, siya ay hindi nagbabago. Siya ay katulad kahapon, ngayon at magpakailanman. At hindi siya pwedeng ihambing kanino man. Kahit na sa mga sinasamba dito sa banal na kasulatan, dito sa binasa natin sa Kapitulo 46, halimbawa si Per, si Nemo, na sila ay sumasamba at lumulupod sa Diyos-Diyosan. Hindi pwedeng ihambing ang ating Panginoon Diyos sa mga larawan at sa mga rebulto at sa mga santo. O kaya nga, tinatawag niya ng pansin ang bansang Israel o ang bayan ng Diyos. At dito'y sinasabi niya ang tungkol sa kanyang di nagbabago na katangian, pagiging soberano. Siya ang may lalang ng langit at ng lupa. At ang isa pang bagay na ating mapapansin, mga minamahal, ay yung nasa Isaiah, Kapitulo 45. Ang sabi dito, talatang 22, kayo'y bumaling sa akin at kayo'y maliligtas, lahat ng dulo ng lupa
sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ito ay matatag at makapangyarihan na salita ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangako ay kanyang gagawin. Ang panukala tulad na sinasabi sa talatang 11. Sabi sa talatang 11, oo aking sinabi, oo aking papangyarihin, aking ipinanukala at aking gagawin ang mga bagay na iyon. Kagalakan at kalakasan ang ating madadama, sapagkat dito sa banal na kasulatan ay sinabi ng Panginoon sa talatang 10, dito sa kapitulo 46, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimulan. Ibig sabihin ay nais ng Panginoon na ipabatid sa bawat mananampalataya na yung mga nangyari sa nakaraan ay mapapawi, mawawala. Ngunit meron siyang magandang gagawin sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya sabi dito, nagpapahayag ng wakas. Ibig sabihin doon sa wakas, doon tayo nakatingin. Na doon ang pinakakalwalhatian, the glorious things na mararanasan ng mga mananampalataya doon sa wakas. Kahit sa ating kapanahunan, kahit ngayon, hindi tayo dapat nag-aalala. Kahit na maging magulo ang sanlibutan. Sapagkat haalisin naman talaga ang kapayapaan. At marami ang siyang mapapahamak, pero ang mga mananampalataya sa panahon ng ligalig at panahon ng giyera, iniingatan niya ang kanyang mga anak. Kaya nga sabi dito sa talatang 10 ay ipinapahayag ng niya yung wakas. At mula ng mga unang panahon, ano yung mga unang panahon? Yun yung ang Diyos, ang siyang lumikha ng langit at ng lupa. At sa Genesis 1, makikita natin ang paglikha ng Diyos. At sinasabi rin doon na nilalang niya si Adan at saka si Eva. At sila'y tumira sa hardin ng Eden. Pero, ang sabi ng Panginoon, lahat ng mga bagay ay inyong makakain, pero hindi ang puno ng buhay. Tree of life, hindi niyo maaaring kainin. Sapagkat nagkaroon sila ng pagkakasala. Kumain sila ng ipinagbabawal na bunga. Bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Kaya itinaboy sila ng Panginoon. At sinasabi dito na ang mga bagay ay hindi pa mangyayari. So, kinakailangan malimutan na, maparan na, mawala na ang mga bagay na nakaraan kung hindi tayo tumingin sa mga bagay na hinaharap. Sabi sa Isaiah, kapitulo 65, na nasa talatang 17, ganito ang siyang isinasaad.
ano yung mga bagong bagay na gagawin ng Diyos para sa kanyang bayan, sapagkat ang sabi ng Panginoon ay ito ang magiging kalwalhatian ng Israel, ng bayan ng Panginoon, ng mga hinirang. This will be the glory sa mga hinirang. Ang sabi dito sa talatang 17, sapagkat narito, ako'y lumilikha ng bagong langit at bagong lupa. At ang dating bagay ay hindi na maaalala. So, kalilimutan na yung Eden na naging tirahan ni Adan at ni Eva. Wala na yun. So, ang ipinapangako ng Panginoon ay lubos na mas dakila, maningning, malwalhati, at mananatili magpakailanman. Titingnan natin ang mga bagay nito. Kaya sabi dito, ito ang wakas na sinabi ng Panginoon, declaring the end from the beginning. Ang tao, pag nagplano, ay sinisimulan niya sa pundasyon, no? Hanggang sa maitayo ang bahay. Ang Panginoon, pabalik. Ibig sabihin, mas sinasabi niya, ano ang magiging kalwalhatian? Ano ang magiging maganda? Ano ang kanyang panukala para sa kanyang bayan na kanyang pinili at hinirang? At dito, tinutukoy sa atin ano yung wakas na kanyang gagawin. Kaya sabi dito, sapagkat narito ako'y lumikha ng mga bagong langit at bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi na maalala o darating man sa isipan ng mga mananampalataya. Talatang 18, ngunit kayo'y matuwa at magalak magpakailanman sa aking nilikha. So tayo bilang mananampalataya, kinakailangan pagbulay-bulayin natin yung ating patutunguhan. Yung ipinangako sa atin ng Panginoon. Sapagkat aking nililikha ang Jerusalem na isang kagalakan at ang kanyang bayan na isang kaluguran. Ako'y magagalak sa Jerusalem at maliligayahan sa aking bayan, at ang aking tinig ng iyak ay hindi na marinig pa sa kanya, o ang tinig man ng taing. Kaya dito'y tinutukoy ng banal na kasulatan, yung talatang 20, na hindi na magkakaroon ng mga sanggol. Sabi dito, na nabuhay lamang ng ilang araw o ng matanda man nang hindi lubos ang kanyang mga araw, sapagkat ang kabataan ay mamamatay na may 100 taong gulang, at susumpain ang taong hindi makakabot sa 100 taong gulang. Nang ibig sabihin, doon ay wala ng kamatayan. Doon ay kaligayahan. Wala ng kalungkutan. Sabi nga sa Revelation, ang ating mga luha ay papahirin ng Panginoon, sapagkat doon sa langit ay wala ng
kalungkutan. Dito mga minamahal, ay pinapahayag sa atin ang kadahilanan. Sapagkat hindi nangangahulugan na nagkamali ang Diyos sa paglalang kay Adan, kay Eva. Kundi nais niya na ipadama na siya ay makapangyarihang Diyos na kaya niyang baguhin ang mga bagay at gawing mga magaganda ang mga hinaharap ng bawat mananampalataya. Sapagkat sa Genesis Kapitulo 3, talatang 22, sinabi ng Panginoon Diyos, tingnan ninyo, ang tao'y naging isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at masama. Ito'y matapos na magkasala si Adan at saka si Eva. At sabi ng Panginoon, at ngayon, baka iunat ang kanyang kamay at bumigtas din ng bungang purong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya ano ang ginawa ng Panginoon? Sabi sa verse 23, kaya't pinalayas ng Panginoon Diyos sa halamanan ng Eden upang hindi bungkalin ang lupain pinagkunan sa Kanya. At sa talatang 24 ng Genesis Kapitulo 3, at Kanyang itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang naglilingas na tabak ay umiikot upang bantayan ang daan patungo sa punong kahoy ng buhay. Kaya ito ang mga bagay na hindi na kinakailangan alalahanin pa, kalilimutan. Ang mga bagay na yun ay luma na at ngayon ang sinasabi ng Panginoon, tayo'y tumingin doon sa darating, sa bagong lugar na ang Diyos ang siyang nagsasaad ng mga plano at panukala niya sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi sa Isaiah Kapitulo 65, talatang 17, sapagkat narito, ako'y lumikha ng mga bagong langit at bagong lupa at ang mga dating bagay ay hindi na maalala paman sa isipan ng mga mananampalataya. Ang lugar na tinutukoy ng Panginoon ay yung nasa talatang 13 ng Kapitulo 46. Balik tayo dito sa 46. At ang sabi niya, sa talatang 12 muna, makinig kayo sa akin. Ito ang salita ng Panginoon. Pag sinabing makinig kayo sa akin, ibig sabihin, pakinggan ang kanyang sinasabi sa bawat mananampalataya, sapagkat ang mga mananampalataya lang ang siyang nakakadinig ng tinig ng Panginoon. At sabi niya, makinig kayo sa akin. Kayong matitigas ang puso. Kayo na malayo sa katwiran. At sabi niya sa talatang 13, aking ilalapit ang aking katwiran. Hindi ito malayo. At ang aking pagliligtas ay hindi magtatagal. At sabi niya sa talatang 13, at aking ilalagay ang kaligtasan sa Sion. So, ang kaligtasan na tinutukoy dito ay ang Sion. Ang Sion, ang siyang siyudad ng Panginoon. Kung babasahin natin ito sa Psalms 87, verse 1,
Ang sabi niya, Zion is a glorious place for His people Israel. Isang lugar na maluwalhati. At ang sabi niya sa verse 1 ng Psalms 87, verse 1, ang kanyang saligan ay nasa mga banal na bundok. Minamahal ng Panginoon ang sa Sion na mga pintuan, higit kaysa lahat ng kay Jacob na tahanan. At sa verse 3 ay sinasabi, maluwalhating bagay ang ibinabalita sa iyo o lungsod ng Diyos. So ang mga mananampalataya ay inihahanda ng Panginoon sa isang lungsod. At ang lungsod na ito ay lungsod ng Diyos, ang Sion. Ito ang magiging lugar ng kaligtasan ng lahat ng mga mananampalataya. Sapagkat doon ay sinasaad, ito'y para sa Israel. Ibig sabihin, ang Diyos ang lumikha ng Sion. At ang Sion na yun ay makapangyarihan sapagkat iyon ang gagawing kaligtasan ng Diyos sa mga nagtiwala sa Panginoong Jesucristo. At sabi niya, ang Israel na aking kaluwalhatian, ito'y para sa kanila. Kaya pag tayo tumitingin sa hulihan, sa wakas ng sanlibutan, sapagkat magwawakas ang sanlibutan, merong diin. Pag merong simula, merong diin. So magwawakas ang sanlibutan. At sa pagwawakas nito, ang Diyos ay lilikha ng bagong langit at bagong lupa na ito ay pinagsama na. Sa ngayon, ang langit hiwalay sa lupa. And doon, ang langit sa itaas. Ang lupa ay nasa baba, hiwalay. Pero sa gagawin ng Diyos, ang langit at ang lupa ay iisa na lang. Ang langit at lupa ay iisa at magkakasama-sama ang lahat ng mga mananampalataya at lahat ng mga anghel na hinirang ng Diyos. Sila'y naroroon. At tinutukoy ng banal na kasulatan na kanyang ilalapit ang kanyang katwiran. Righteousness. Sapagkat ang mga mananampalataya ay inaring ganap. Naging righteous ang mga mananampalataya dahilan sa Panginoong Jesucristo. Bakit naging righteous? Sapagkat dinala ng ating Panginoong Jesucristo ang ating mga kasalanan. At ito'y ipinatawad niya sa atin. At dahilan doon tayo ay kinungkop ng Diyos bilang mga anak. At naging matuwid tayo at inari tayong ganap. Kaya sabi niya, hindi ito malayo. At ang aking pagliligtas ay hindi magtatagal. So pag natapos ang sanlibutan ito, ang lahat ng mga mananampalataya na kinamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ay doon mamumuhay sa lungsod ng Panginoon. Ano ang lungsod na yun? Ito yung sinasabi sa Revelation chapter 21, verse 1. Hindi ko alam kung ito ay binabasa ninyo at tinitingnan nyo ano yung magiging lugar natin. Sapagkat tinutukoy dito ang nasa verse 2 ng Revelation 21, ito'y ipinahayag na kay Juan.
Kailan pa si Juan nabuhay? Maraming taong nakalipas. No? Pero ipinakita na kay Juan ang gagawin ng Diyos para sa kanyang sambahayan na kanilang titirhan. At ang sabi dito, at nakita ko ang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na. So, ibig sabihin, tinupok na ng matinding init ang langit at ang lupa. Sapagkat ang langit ay nabahiran ng kasalanan ni Satanas. Pero ang dahilan, kaya kinakailangan mawala at tupukin. At ang lupa, nabahiran ng kasalanan dahilan kay Adan. Kaya ang lahat ng nilalang ng Diyos sa lupa ay nasa ilalim ng sumpa at kamatayan. Kaya in every generation, ang mga isda namamatay, ang mga ibon namamatay, ang mga halaman namamatay, ang mga puno ay namamatay sapagkat sila ay nasa ilalim ng sumpa. At ang sumpang yun ay kamatayan. Nadamay ang mga nilalang ng Diyos sa lupa. At ang mga tao ay nasa ilalim din ng sumpa at kamatayan. Pagkat sabi ng Panginoon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang buhay na walang hanggan ay pinangako ng Panginoon sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Sabi ng Panginoong Kristo, ang sino man sumasampalataya sa Kanya ay mayroong buhay na walang hanggan. Sumasampalataya. Sapagkat ang Ebanghelyo ay hindi inaalok, hindi ino-offer. Hindi yung sinasabi na, gusto mo maligtas, gusto mo pumunta sa langit, tanggapin mo si Kristo. Maling katuruan mo. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa ng desisyon, hindi tao. Kahit sabihin mo na magsisi ka, katulad ni Esau, nagsisi siya ng lubusan, malalim ang kanyang pagsisisi, pero walang kaligtasan. Hindi siya iniligtas ng Panginoong Bagay, sapagkat kinamumuhian siya ng Diyos. Kahit nga si Cain, pinatay niya yung kanyang kapatid. Ay talagang buhos ang kanyang pagsisisi, pero walang kaligtasan. Kaya tinutukoy dito, mga minamahal, na para sa mga mananampalataya ay ipinapahayag sa atin ang kaligtasan ay sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Siya ang gumawa ng desisyon. Sapagkat sabi sa Efeso Kapitulo 1, talatang 4, sa walang hanggan, bago pa itatag ang sanlibutan ng Diyos na ang siyang pumili. Kung sino ang karapat-dapat na magmana ng kaharian ng Diyos at ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, nang ipanganak ang mga mananampalataya doon sa langit. Di ba, pag sa lupa, pag ikay ipinanganak dito sa lupa, bibigyan ka ng pangalan. Ang pangalan mo ay ayon sa ibinigay sa iyo ng nanay, ng tatay, ng lolo, ng lola, mga kamag-anak o kalendaryong Tagalog. Noong araw, kalendaryong Tagalog. Bibigyan ka pangalan. Tapos, pupunta ka sa City Hall o sa munisipyo, ipatatala mo, ito ang aking anak, ito ang pangalan, kami ang mga magulang. So, meron tinatawag na birth certificate. Sa langit, ay pareho din na ang Diyos ay pumili doon sa langit.
ipinanganak sa Espiritu ang mga mananampalataya. At pagkatapos na sila ay ipanganak, binigyan sila ng kanya-kanyang pangalan. At ang registration na aklat ay ang aklat ng buhay. So lahat ng mga ipinanganak sa Espiritu nakatala doon sa aklat ng buhay. At yun ay ibinigay sa Panginoong Kristo. At tinutukoy ng Panginoong Kristo ang tumubos sa kanila sapagkat natamay sila sa kasalanan ni Adan. At ipinatawad sa kanila ang kanilang mga kasalanan. At kung sila ay iniligtas ng Panginoon at binigyan ng buhay na walang hanggan, pabalik sila doon sa langit. Sapagkat doon sila pinanganak. At yun ay lungsod ng Diyos, ang Sion. At dito ay tinutukoy ang mga bagay na yun. Tulad na sinabi sa talatang 21, talatang 1 ng Revelation, at nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. Nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, "Masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos na nasa mga tao. Siya'y maninirahan kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ang makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila." So ang Diyos na makapangyarihan ang siyang nagtakda kung sino ang magiging kanyang bayan sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ang lugar na yun ay lugar ng kaligtasan, ay malwalhati tulad na sinasabi dito sa 46, Isaiah chapter 46, verse 13. At aking ilalagay ang kaligtasan sa Sion. Kaya sabi sa Revelation chapter 21, verse 10, at dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok at ipinakita sa akin ang banal na lungsod ng Jerusalem na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos. At yung nakita ni Juan ay marikit, maganda. Sapagkat sabi sa verse 11, dito sa chapter 21 ng Revelation, na may kaluwalhatian ng Diyos. Ang kanyang ningning ay katulad ng isang totoong mahalagang bato na gaya ng bato ng jasper, na malinaw na gaya ng kristal. So yung lungsod na yun ay matibay at hindi mawawasak kailanman at mananatili itong walang hanggan. At sabi sa verse 12, ito ay merong isang malaki at mataas na pader na may 12 pintuan. At ang mga pintuan ay may 12 anghel at ang mga pintuan ay nakasulat ang mga pangalan ng 12 lipi na mga anak ni Ismael. At ang pundasyon, sa aligan ng pundasyon ay verse 14. Kung yung titingnan sa banal na kasulatan. At ang verse 14, at ang pader ng lungsod ay may 12 saligan. At ang mga ito ay ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang lugar na ito ay inilaan ng Diyos. Ito yung tinutukoy ng Panginoon
dito sa Isaiah 65 na binasa natin kanina, na doon ay sinasabi niya ang bagong langit at bagong lupa. Kaya kung iahambing natin itong nasa Isaiah 65 verse 17 sa Revelation chapter 21 verse 22, ang sabi dito, at hindi ako nakakita ng templo roon sapagkat ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero, pag sinabing Kordero, ito ay tumutukoy sa Panginoong Jesucristo. He is the Lamb of God. Siya ang inihandog ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Mismo ang Diyos ang gumawa ng paraan. Paano tayo patatawarin at lilinisin sa ating mga kasuklam-suklam na kasalanan? Paano tayo lilinisin sa mga kasuklam-suklam na kaisipan at puso na masama? So, ang ginawa ng Diyos ay siya'y kumuha ng kordero at yun ay ang kanyang buktong anak, ang Panginoong Jesucristo, na kordero. At ang kordero ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, ang siyang templo roon. At sa verse 23 ay nagsasaad at ang lungsod ay hindi na mangangailangan ng araw. So yung araw na yan, wala na. Yung buwan, wala na. Sapagkat ang sabi dito, ang lungsod ay hindi na nangangailangan ng araw o ng buwan man upang magbigay ng liwanag sa kanyang bayan, sa lungsod na yun. Sapagkat ang liwanag niya ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Yung kaningningan sa lugar ng lungsod na yun at sa kaningningan at kaluwalhatian ng kanyang bayan ay nagmumula sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang ilaw doon ay ang kordero ng Panginoon sa Kristo, ang liwanag. Kaya nasabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ibig sabihin, hindi kayo pwedeng makipag-compromise. Huwag kayong makiayon, huwag kayong sumang-ayon, makiayon sa sanlibutan. Kundi magbago ng pag-iisip at isipin ang mga bagay na kaaya-aya, kalukod-lukod sa harapan ng Panginoon. Namin ang mahal yan na sinasabi sa banal na kasulatan, inihayag ng Panginoon ang wakas mula sa simula. At nakita natin ang patutunguhan ng bawat isa. O kaya nga tayo inihanda ng Panginoon sa magandang lugar na yun, na naroon ng ating Diyos at ating Ama at ang Kordero ng Diyos, ang Panginoon sa Kristo, na siyang tumubos at naglinis at nagpatawad ng ating mga kasalanan. Siya, sa kanyang Espiritu, ang siyang sumusubaybay at nag-iingat sa bawat isa sa atin. Na kahit na tayo magkauban, kahit na tayo pumuti ang buhok, kahit na tayo magkakulubot, patuloy tayong sinusubaybayan ng Panginoon at iniingatan sapagkat tayo'y kanyang sinisinta at iniibig ng lubusan at wagas. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Tunay na lagi po kami tumingin sa iyong mga itinangako sa bawat sa amin at ang aming mga buhay ay tunay na kaaya-aya at kalugod-lugod sa iyong harapan. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.